Gi-vlog ka dali mo. Vlogger na gusto. NGT. Nasa gastric tube. Kuan, kana mo sa tawagan na. Duk, maliw ko plangada sa ubos. Vlogger. Sa klase nila mo ba? Nagkuhan mi og naso gastric tube feeding. Mano siya. Siya may pasyente kumbaga. Siya may pasyente. Nag-abutan sa iya. Ito ah. Okay. So let's start no. Okay. So I forgot the Okay. So karon is I'm gonna demonstrate how to perform NGT feeding. Okay. But before NGT feeding, I'm gonna also show to you yun sa din siya pag-insert kung sa gini purpose ani kana NGT no. Okay. So first is we're gonna discuss the materials that we need. First one is we have the we have the NGT na syringe with the bulb. This is the bulb. Okay, blue. Matag-tag rin siya. This bulb, yung purpose is to help push the food pinighatag ni mo kang patient. Video. Okay, so this one is the bulb, okay, which helps push the food if in case ang blended ninyo na food is grabe siya ka sticky kayo. Okay, so for the food, okay, dili na kamo amo prepare ana the dietitian when you're working in the hospital the dietitian is the one who prepares the food na ready na siya para ihatag nimo kang patient. Okay, usually the medical nurse will be the one to prepare kung pila kadaghanon ng food ang atong ihatag ni patient. Gets niyo? If you are working in the hospital. But if you're working as a private na caregiver, then the doctor will teach you kung pila amount of food ang ihatag, what type of food ang inyong i-prepare para sa kang patient. Gets niyo? Okay? So this is the feeding syringe. Okay, feeding syringe. This is where ibutang ninyo ang water, food, medicines, and any types of kanang medicines or food or hatag na to para kang pasyente. And this is the tube. Okay, it's a very long tube which will be inserted from the nose going to the stomach. Okay, so asa din nato ni hato? Okay, now the question is, why does the patient needs NGT? Ano kailangan man siya ni? No, what ngano de? What's the problem ni patient? Di siya kataon? Di siya kataon? Okay. Very common reasons why patient has to kana sana mag-NGT feeding na ta. It's number one is unable to chew and swallow. Okay, di na niya ma-chew yung food, di na niya ma-swallow yung food. Tendency is mag-NGT feeding na ta. Very common patient nga mag-NGT is for stroke the patient. Okay? Possible ko common na patient, but for common na patient is magkuhan man na siya, sana ka continuous feeding naman ng bata, di ba? Mag-NGT feeding. Weak patients, especially elderly patients, tiguwang na ba? Di na siya ka chew, di na siya ka tulon, then what nila yung choice, mag-NGT feeding kita. We have to provide the food through NGT para baka kaon gyapon si pasyente. Gets inyo?
Okay? So how do we insert this one? So, likod ko. So it's very easy for you to measure ano niya. So this is the feeding cord. Okay, mo ni ang nasa gawas, mo ni ang nasa sulod, which means that kani siya padungin ni sa tiyan ni patient, padungin siya diretso sa stomach. The question is, how do we know ang kaning end part sa inyong tube is nagit siya exactly sa stomach? Wa siya sa intestine, wa siya diri sa tunga-tunga, nagit siya diretso sa stomach. Okay? So first is you have to measure the end of the tip from the ears, then from the nose, then going to the ears. Okay? Once na naka sa ears, tuyo ang kanang sa curve lang kagamay, then i-run down ang imuhang tube going to the chest. Then lower part of your chest na diha si stomach. So which means that in-insert ninyo, diri na siya buto. Ha? So how do you insert this one? Start yung sa ilong. Okay? But before you insert this here, make sure that iwan siya gibutangan og jelly. It could be KY jelly or it could be lubricant, okay? Which is actually true. Okay? Para mo slide yun siya. Dili pwede na mo insert na mo tube na wala siya ka ng jelly. Tendency is sakit kayo insert. And eye friction between the skin, your smooth muscles sa inyong internal organs versus sa kanina tube. Mag-bleeding niya si patient. Gets inyo? Okay? So every time mo insert any money, you have to ask the patient to take a deep breath. Dili pwede na during insertion magsige siya o ginhawa kay nganuman basi masud ni going to the okay, going to the lungs. Duha man ang agianan. Sorry. Bring the breath. Look is up. Okay. So insert niyo na sa insert niyo sa tube, okay? Duha ang magian ni patient, okay? Either going to the epiglottis, then going to the stomach, or musud siya going to the lungs. Okay? So you have to ask your patient to take a deep breath para mo-close niya ang imong epiglottis. Sirado na siya ba? Way hangin. Basta di ka mo ginawa, musira raman ni siya. Okay? Which means that tanan object na musud sa imong baba or sa ilong is going to the stomach. So when you eat, di man jud mo ginawa magkaon. Okay? Which means that when you eat, close ra gyud ni ang sorry. Ang agyanan padung sa lungs. Okay? Dili, so why na gud pagkaon yung paginawa? Di ba matukan ka? Di ba? Kimatrapan ang food rin. Okay, so when you insert the tube, make sure to ask the patient to take a deep breath. Then paspasun din mo siya o sulod. Gets inyo? So once naka-insert na ang inyong tube, sorry. Usually, ang makita ninyo ni patient na nikabot ay ineksudin mo sa room is ang iyang tube is naka-keep na nag-iunanan na siya. Nasa ilong niya nagbitay. Gets inyo? I-exude ninyo sa or inikita ninyo kang patient. Ako na siya gibitay sa kilid aron ingnon lang kuno na nag-insert na siya ilong. Ha? Lahat siya ito din sudlan ng buwan. Uy. Gusto. Ano, sure ka sir? Okay. Og na po tayo balde sa kilid dito ba ang buwan. Ha? Okay, gets inyo? Then next is we have the, of course, the food. The water, it pwede rin ka na mineral water. Okay? We have the stethoscope. Gamito na to later. Okay? You will know sa gamit ni stethoscope. We also have medicine. Depende what type of medicine ang i-order ni doctor. It could be syrup, it could be tablet, it could be capsules. If in case tablet gani ang tambal ang inyong hatag ni patient, you have to crush the tablet. Dili pwede na si tablet isuod ninyo diri. Okay, you have to crush it or the medication na nurse siya ni mo prepare na. Iyan na i-crush the agent. All you have to do is add water to dissolve the tambal then hatag na yung patient. Gets inyo? If capsule magaling siya, may problema. All you have to do is cut the capsule. Then ang soda na niya mo imong i-dissolve sa water. Gets inyo? So di na mo problema. Ha? Uy po, samot na ni. Very easy. Syrup naman eh. Okay, igo na mo i-drop sa water, dissolve, then hatag na yung
patient. Gets in you? Alright. Then, so for gloves, you need a pair of gloves. Then this one, okay? This is a syringe para mo mukuha sa pH level sa patient. Okay, later on after they kita it's on pag-apply na niya. Okay? So those are the common materials that you will be using during NGT na feeding. Okay? So we'll start na. So first is prepare all the materials that you need. If you're working in the hospital, materials will be ready or prepared at the nurse station. I-andam na ni medication na nurse or ni charge nurse para easy na lagay sa inyo. Hindi pa mo kamukha mo pa yung makuha-kuha, hassle na kayo. Usually, nurse na mag-prepare na. All you have to do is atag na lagi na patient. Next is you have to enter the room and introduce yourself. Okay? Enter the room. Wait. Alright, okay? So enter the room, okay, bring all the materials, then introduce yourself. Hi sir, may hapon, ako din si Prince, imong caregiver karon. Kamusta mo ka? Okay, pastorya din ako sila, so stroke na kasi. So for patients who are usually dili na kayo sila makastorya. Hindi na kayo sila ka-talk. If they can talk, then much better. But if not, most of the patients na NGT is di na kayo sila ka-storya. All they have to do is munad na siya, yes or no na siya. If still alert your patient, but if your patient is ganing unconscious na siya or inactive na ganing dyan, you just have to talk. Okay? After introducing yourself, then explain the procedure. Sir, nanay ko dire para sana manituto na ta. Do not use the word na sir mag-NGT feeding ta. Ingna lang siya naman niuto ta kay pagkaon mo niya. Sudaan mo niya. Okay? Just kind of pretend na nagkaon niya kung si patient o paniuto, pamahaw o panihapon. Gets inyo? Okay, so ingna lang sa sir, maniuto ta karon na gigutom na ba ka? Usually mo yung siya, muuro mo na sa or dili pa rin. Sir, udto na ba? Mayroon kaya siyang dili, ingna din siya na, sir, udto na ba yan? It's already lunchtime. Then, tingkaon na ba na ito karon na usually is ma-realize of the patient na, oh, they didn't think paniudto rin. But if in case the patient will still decline na di siya ka na mukaon, respect his decision, but you have to report it to the nurse or supervisor or to the doctor. May bawas yun na dili mukaon si patient. Hindi man siya pwede na dito pakanon. Okay? Basta mo decline din siya o maayo. But you have to explain, sir, if dili ginagaon, sir, basin niya ka naman sana, magluyak ka. Sir, magdugay na ko sa ospital. Imbis ganahan ito kung maayo ka, magdugay na ka dito. Gusto na kay kaon. Okay? So I don't want na magluyak ka, sir. Gusto ko ka na, sana maayo din ka as much as possible. Gets inyo? So ipa-realize ko ni patient ba na importante kayo ang pagkaon niya. Okay? Then, after explaining the procedure, you also have to identify your patient. So, how do you identify your patient? Usually, if patient is admitted in the hospital, labi ng private hospitals, nanasliban, direct. Name the patient, age, sex, date of birth, all basic information is nanas yan sa ban. So, you have to read kung sakto ba ang patient na imong tagaan o feed. Labi ng ma-assign mo ward. When we say ma-assign mo ward, tagaan mo pasyente. Kasi niya masipyat ka o hatag o pagkaon o tambal. What taki ba ka ito pasyente is allergic diyan ni natambal. Yung nasayop tao hatag sa lain pasyente. Gets inyo? So, another issue another problem the pasyente. Ha? So, you have to identify whether you have the correct patient. Kinabi o ba na abnormal ang mga pasyente, magilis-gilis o bed. Okay? Labi na ka na magtabi-tabi. Sa ward niya, usually hapon, nabubarog mga pasyente, magkakalakaw, suroy, chika dito, chika dito, masipyat ka ba na basi niya ka ng morning na patient na matagal pagkaon, pero di rin siya maon, nagigda, di siya, relax kayo. Ang original din na patient is like CR, what about? We will never know. So, you have to check kung sakto ba na patient ang ato kagano pagkaon. Next is you have to provide privacy for example, if we are in a private room. Okay? So, as much as possible, ato sa tactfully, okay? Pagawson sa nato ang mga tagtungod as much as possible. But if mo request gani na si mama or si papa or kanaging nuclear family, when we say nuclear family, igsuon, mama or papa mo request na magpabilin gani, then bilin na sa sila. They can also do assistance on you. Pwede ko sila magtabag sa imo if they want to. Gets inyo? But as much as possible, bisita, gawas na sa para walay samok and dili kayo gubot
And so ay magud maulaw magud si pasyente basta magkaon magkaon through NGT feeding. Ulaw ba? Supposedly kung siya nagtinito ng kaon, okay? Karon is not nagingani na nuko. Ulaw din sila part. Gets in you? So provide privacy to your patient. Next is you have to wash hands na ta. After washing your hands, we have to secure the bed. When securing the bed, make sure that all wheels are locked. Okay? Kanina type of bed is karaan at kanisiya. But if you work in the hospital, most of the beds are karang na mga beds dito. So you have to lock the wheels. Okay? Lock all the wheels. Okay? Make sure na secured na siya. The patient in a fowler's position or sitting position. If the patient can stand up and sit on a chair, much better. Okay, at least maglingkod na siya magkaon. But if the patient cannot stand up or cannot walk, then we have to reposition the bed into a fowler's position or sitting position. So how do we do that? So ato na i-erase ang head parts niya bed. Position ginato si patient. Pero sa abutan mo magkaon magigda. Kaya glamogan eh. Tapulan mo dyan na magkaon magigda. Grabe na gigda na siya. Okay? So as much as possible, dapat naka-sitting position si patient. Since naka-insert pa ni si tube going to the stomach, makitaan ginanin mo na siya sa may throat, the pita. Okay? So you have to ask the patient to your patient to open your mouth. Sir, open the pa rin sa mouth. Okay? Then tanawa din si tube. Ang makitaan ninyo is naka-straight line si tube. Naka-straight line na siya. If ever gani dili niyo makitaan si tube, okay? Then ask the patient to close the mouth and open again. Ibasa niyo na nakilid na si tube. But if ever gani di jud niyo makitaan gyud, bisan saan gani niyo, then you have to discontinue NGT feeding and report it to the doctor. Gets inyo? Okay? If ever gani you'll notice na ang inyo ang tube kay kada gani mo nagtangling siya kana mo siya nabubod ba? Okay? Then discontinue NGT feeding, report it to the doctor para i-remove na nila and reinsert again of another tube. Gets inyo? So make sure na when you saw the tube, dapat naka-straight line na siya sa mouth o sa may throat na ni patient. Okay? Now next one. After opening the mouth and checking the tube, next is check the NGT tube using a pH level strips or using a stethoscope. Now, question is, how do we know if kani siya tumoy is naaragin siya sa stomach? Before na pagpakaon ni patient, dapat kani siya is naaragin siya sa stomach at all times. Gets ninyo? Now, how do we know if naaragin siya sa stomach? First is, gamit ang pinaka-common gini siya na procedure, using stethoscope. Maminaw ta if kanang naabagin sa stomach ang tumoy sa tube sa NGT. Okay? So how do we do that? So first is we have to open the feeding port. Okay. Then insert the syringe, feeding syringe. Okay. Then use the bulb. Okay. Once naka-insert na siya, then use a stethoscope. Then paminaw na to ang iyang tiyan. Paminaw na to kung magbukal-bukal ba yung tiyan kung muhatag taog hangin. Gets inyo? So asa man na to malukit si stomach? Stomach is usually located paano sa to? Straight rin. Mahal na yan. Mahal mo ito ng blood. Okay? So, dire sa lower siya chest. Then going to the left side, naaragin niya nidapita ang iyang stomach. So you have to listen. Paminaw na to. Okay? Then hatag ka og hangin. Hinay lang yung paghatag sa hangin. E naghatag niyo sa hangin ani, you will hear a gurgling so magbukal-bukal ba? Muro ganun gigutom mo. Matay pa naman bukal-bukal yung tiyan. So yung una na yung madunggan, once mag-introduce ka here, ayaw tagay buro nagkalit ang iyang butong din nun. Gabi mo hatag og hangin, paminaw gini murupok may madunggan, try to change the location of your stethoscope. Paminaw mo sa line area, going to the left yapon. Then attempt na pagmukaw sa na hangin. If ever what jud mo yung madunggan, discontinue the NGT feeding. Kaya ano man,
basin kaniyang end of the tip wala na sa stomach. It could be somewhere na sa body ni patient. It could be na diri sa babaw ni saka ni noon siya. Gets inyo? So discontinue NGT feeding. Okay? But if ever you hear a gurgling na sound, then continue with the NGT feeding. Now what if you will be using a pH level? So for using a pH level, okay, all you have to do is kuha ka ng syringe, okay? Then you have to extract, mag-aspirate ka, gamay na kina amount of gas, gamay na kina amount of acid. Alright. All you have to do is pull na ka. Kung nakikwaon ba? Stomach acid. Okay? Kuha na ka gamay ng jukin na stomach acid. Once makakuha ka na niya, remove the syringe, then i-close yung balik. Dalawa mo close ang open and liquid. Okay? Then, nana siya usa ka box. Usa ka box with a strip. Strip ba kang gagmay kayo siya. All you have to do is kuha ka gamay na baso din, butangi o kaning acid niya. Okay? The strip will tell you kung asa dapita si tube or asa tugikan ang acid. It could be in the gastric or nasa stomach, air, which means that nasa may lungs area, or intestinal lang, ninon sa nalapas, ninon si tube, na ninon sa intestines noon. Gets inyo? So if ever gani the strip will tell you na 5 pH gani siya, then sakto na siya sa stomach level, okay, which is continue ka feeding. If ever gani above 7, then it's in the air pH level na siya, which means that nananod sa may lungs na pinta, you have to discontinue NGT feeding. Intestinal, okay, nananod sa may intestines na lapas na siya sa stomach. Dili pwede kaya nga naman, kailangan pa man i-break down sa mong stomach before siya musuod sa intestine. Gets inyo? So, basta above 6 na siya. So, dapat ang results in yung pH level is 5 pH na siya. But usually, during NGT feeding, ang inyong gamiton is kanira siya stethoscope. Mas easy man siya. All you have to do is listen to the sounds. Gets? Alright, okay? So once okay na, naka-check na ko, the tube is on the stomach na, then maghatag na taog pagkaon ng patient. Okay? So how do we feed the patient? So first is you have to open the feeding port. Okay? Kani siya, this is what we call kink, which means that nakapilo si tube. All the time, dapat si feeding port is naka-close po na siya and si tube is naka-close na siya to prevent air from entering or prevent dust or any other kind of mga moisture na musuod diri sa tube. Of course, padunggan na siya dito sa stomach. What if may makasuod na something? Like for example, musuod ng langaw diya, ibibog yung langaw dito sa tiyan, musuod siya dito. Okay? So all you have to do is remove it, tanggalon na mo, then release. Then open na mo ang feeding na tube. So giyon sa na siya, all you have to do is kink kani, pero na mo siya, then i-insert na siya. Ana if ever di ka magamit. Okay, but if you want to use it, then remove it, then open na ka. Okay? Then tao na ka sa imong feeding syringe. Make sure na secure na pagtao nimo sa feeding syringe. Okay? Gets inyo? So first is maghatag taog. So first is sa itong kanan. Okay, water. Okay? So ato sa butangan og tubig, si feeding syringe, then the tube. Ngano tubig man una? Ha? Para soft? Okay. Para smooth na kayong dagan sa imong pagkaon. Okay? To prevent it na bubara ang pagkaon sa tube, you have to add water first para smooth na ang dagan na niya. Ilhanan po di siya, if ever kung may problem siya tube, basta dili gani mo dagan diretso paduubos ang imong tubig, problem na is na siguro nakabara sa imong tube. If ever gani dili mo dagan, even if you're forcing it, di gid siya mo ubos gyud si tubig, then you have to discontinue NGT feeding. Okay, nga naman, base na yung problema sa iyang tube. I-remove na, i-lista ng bago, then continue with the feeding. Okay? So how do we add water sa tube? So all you have to do is kink first. Pinod sa nato si tube. Then check for the measurement. Naman siya measurement rin.
Okay. So keep kitchen before kahatag. Gets niyo? So tubig ko na para smooth kige. Look at the tube, no? Indot na again sa tube. Okay? Then introduce the food dayon. Imo gini doon kung pila gihatag sa imo nurse or sa doctor kung pila pa. Okay? That's the reason why ako gipakuha ninyo itong mushroom. Mushroom ba ito siya? Oo. No, okay, kung naado mushroom, mas stack up niya, bakit problema na? Hindi nila gigatuon si patient. Okay? So introduce the food. Okay? At first, if ever humog ng pagkaon, pwede na give mo siya pasagdaan. Okay? Then mo-flow na siya, isa ka na ko na. So, isa na makita sila. Isa ka, di ba ka na? Okay? Matanawa, i-flow na pagkaon. Kita mo? Didagan na siya. Yubos ka rin. So, diretso na sa tiyan or stomach ni patient. Pagkaon na ito ni patient, di ba? Push. When you push, hinahinay na pagkaon, push sa pagkaon. Ayaw i-push yung pinakalit. Sige naman, no? Panday ka, mura siya mo burst sa stomach ni patient. Maglain na ng tiyan sa patient, no? Kung i-buwan. Hinahinay lang mo kahatag. Hinahinay lang. Until sa mahulot ang pagkaon ni patient. Gets niyo? Okay. Now, if in case magsige mo pislit ka, naman kayo usahay si crush siya daan, then ibutang sa medicine na cup, then butang yung tubig to dissolve the medicine. Gets niyo? Na-picture out rin niyo? Okay? So let's just say nagtatagtag ni patient, sample na niya. So skin ko kamay. Cough syrup, penicillin, kaya ihulog ni kuhan sila. Okay? Then advise the patient to make sure na, sir, dala ka sa sitting position na for about an hour. Di man pwede na after kaon niya, pagdaon din nato si patient. Just like us, okay? Every time we eat as much as possible, lingkod sa kita. E kung muhigda, taon sa mamita ko sa tutiyan. Butag ma, sukaon, di ba? Tungkol sa ka, busog, or sakit lagi sa baboy yun. Kaya kung magkaon to, kita. Eh, sa mo na sila. Ayaw, cool. Ayaw, cool. Yung mga mo, cool. Okay? So you just have to advise the patient na, ma'am, sir, lingkod din sa for about an hour, then after an hour, pwede natin kayo ibalik into a supine position or higda lang ka. Okay? Then, after that one, you have to do aftercare. Okay? Limpyo if in case hugaw kayo diri napita sa healing report, then you have to clear all the materials na rin, limpyo, hugasan na nila dire, then balik, or sa nurse station na mo maghugas sa ditanan. Gets inyo? Okay? Then after that one, you have to do, remove the gloves, then do hand washing, then record everything ang inyong ibuwat ni patient. Okay? Now, when do we stop kaya NGT feeding? So, katong i-discuss ito ganiya, if ever the tube is out of place or nagka-kuhan siya, nagka-tangled siya. Second is, you are unable to hear any sounds when you use stethoscope. Third is, the pH level is more than 5. Fourth is, if the patient consistently coughs during the feeding, magsigi kayo siya, bubusigi ha. If ever kayo buubog kayo siya, stop sa feeding, then let the patient relax. But if ever kayo during the feeding, magsigi kayo siya, ubo, and digin mo, then even if relax mo, ubo, then you just have to discontinue the NGT feeding. Gets niyo? Then fifth one is if the patient musuka. Musuka kayo si patient, stop everything din. Gets niyo? Okay? So that is for the NGT na feeding. Okay? So questions?